Movie recap Tagalog here. Ang mahirap na lalaki ay nais mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang asawa at mga anak, ngunit kakaunti lamang ang kinikita niya sa pag-aayos ng sasakyan. Dahil wala siyang diploma, tanging mabibigat na trabahong pisikal ang maaari niyang gawin araw at gabi. Sa kabila nito, dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, makalipas ang ilang taon ay nakabili siya ng mas maluwag na apartment sa hulugan. Ngunit hindi pa rin kontento si Ingu. Ramdam na ramdam niya ang kahihiyan ng pagiging mahirap. Gusto rin niyang mabuhay ng komportable ang kanyang mga anak, kaya naisipan niyang magsimula ng sariling negosyo. Sakto namang bumalik sa Korea ang kanyang matalik na kaibigang si Yongsu. Ipinakilala ni Yongsu kay Ingu ang isang oportunidad sa negosyo. Lumalabas na ang pagi, isang itinuturing na delikadesa sa Korea, ay napakamura sa Suriname. Karaniwang itinatapon lamang ng mga mangingisda ang toneladang isda sa dagat. Kung dadalhin ang pagi sa Korea at ibebenta, siguradong malaki ang kikitain. Nang makitang nagdadalawang ang isip pa si Ingu, hinikayat siya ni Yongsu na pumunta mismo sa Suriname upang makita ito. Pagkarinig nito, lalong nag-alab ang pagnanais ni Ingu na yumaman. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng kanyang asawa, tinipon ang lahat ng kanyang ipon, at lumipad patungong Suriname. Hindi niya inaasahan na magiging napakamahal ng kapalit ng desisyong ito. Ang Suriname, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Timog Amerika, ay isang maliit na bansang baybayin. Sa tulong ng isang dating kaibigan, bumisita si Ingu sa isang bodega ng pagkaing dagat. Totoo nga, parang bundok ang tambak ng mga isda. Sa pag-asang kumita pa ng mas malaki, umupa si Ingu ng bodega sa pantalan, at nagsimulang bumili at magbenta ng isda. Ngunit sa unang araw pa lamang ng operasyon, biglang sumugod ang isang grupo ng armadong sundalo. Halatang nandoon sila upang maningil ng proteksyon. Humingi ang commander ng $2,000 bawat buwan. Hindi lamang hindi tumanggi si Ingu, nag-alok pa siya ng dagdag na $500. Nagtaka si Yongsu na nasa tabi niya, may sarili pala siyang plano. Dahil pabago-bago ang negosyo ng pagkaing dagat, sinabi ni Ingu na kapag maganda ang kita ay magbabayad siya ng $2,500. Ngunit kapag mahina ay $1,000 lamang. Matapos ang kaunting tawaran, napaniwala niya ang commander. Bago umalis ang mga sundalo, binigyan pa sila ni Ingu ng ilang pagkaing Koreano at lihim na nag-abot ng pera sa commander habang nagkakamayan sila. Labis na natuwa ang commander. Agad siya naglagay ng karatula sa pantalan ni Ingu na nagsasabing protektado ito ng militar. Dahil sa proteksyon ng militar, naging maayos ang takbo ng negosyo ni Ingu. Ngunit nang paalis na ang unang kargamento, dumating ang isang gangster. Siya si Chen Zhen, ang pinuno ng sindikato sa Chinatown. Sinabi niya kay Ingu na kung nais niyang makaalis sa dagat ang barko, kailangan niyang magbayad ng $5,000. Lumalabas na ang militar ay sa lupa lamang nagbibigay proteksyon. Samantalang si Chen Zhen ang may kontrol sa dagat. Sinubukan siyang baliwalain ni Ingu, ngunit hinarang siya ng mga tauhan nito. Agad na sinunggaban ni Ingu ang isa sa kanila at ibinagsak sa lupa. Ngunit hindi niya inaasahan na tututukan siya ng baril sa ulo. Sa takot, sinubukan niyang makipag-areglo, ngunit walang pakialam si Chen Zhen at ang kanyang grupo. Walang sabi-sabi, pinagtulungan nilang bugbugin sina Ingu at Yongsu. Bago umalis, nagbigay si Chen Zhen ng babala. Kung gusto nilang makapaglayag, magbayad sila. Kung hindi, kamatayan ang kapalit. Muling nalagay sa alanganin ang pangarap ni Ingu na yumaman. Wala na siyang ibang mapagpilian. Kaya kahit labag sa loob ay sinunod niya ang payo ng kanyang asawa at nagtungo sa isang simbahang Koreano upang manalangin. Doon, nagkataon niyang nakilala ang isang pastor. Agad na naunawaan ni Pastor Yowan ang kanilang kalagayan. Dahil kapwa sila Koreano, nangako siyang tutulungan si Ingu. Ikinuwento ni Ingu ang lahat ng nangyari. Nang marinig ang pangalan ni Chen Zhen, bahagyang natakot ang pastor. Ngunit nangako pa rin siyang gagawin ang lahat upang matulungan sila. Kinabukasan, pinamunuan ni Pastor Yowan ang kanyang mga tauhan patungong Chinatown. Pagkaharap kay Chen Zhen, diretsahan siyang nagsalita. Iginiit niya ang karapatan sa pag-e-export ng isda at nagbanta na papatayin ang lahat kung hindi sila papayag. Isinalin ng isang interpreter ang kanyang mga salita. Lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Bagamat hindi natuwa si Chen Zhen, napilitan siyang igalang ang pastor. Pumayag siyang ibigay ang karapatang mag-export ng pagi. Labis ang tuwa ni Ingu at Yongsu na magkaroon ng ganitong kalakas na kakampi. Mula noon, naging maayos na ang kalakalan ng isda. Ngunit isang gabi, tumawag ang kapitan dala ang masamang balita. Nang dumaan ang kargamento sa checkpoint sa Aruba, natuklasan ng customs na may malaking dami ng ipinagbabawal na sangkap na nakatago sa loob ng mga tiyan ng isda. Iniwan ng kapitan ang kargamento at tumakas. Labis na nabigla si Ingu sa kakilakilabot na balitang ito. Agad niyang tinawagan si Pastor Yowan upang humingi ng tulong. Sinabihan siya ng pastor na manatiling kalmado at may aasikasuhin agad siya. Ngunit hindi inaasahan, pagkaputol pa lamang ng tawag, dumating na ang mga pulis sa kanyang pintuan. Sinubukan ni Ingu na tumakas, ngunit wala siyang nagawa sa harap ng bantang baril. Kalaunan, dahil sa kasong pagpupuslit ng ipinagbabawal na sangkap, naaresto si Ingu at ikinulong sa Santo Boma Prison. Upang makamit ang hustisya, tumawag siya sa embahada ng Korea para humingi ng tulong. Nakiusap siyang padalhan siya ng abogado upang matulungan sa kanyang apela. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ng mga tauhan ng embahada na kung nais niyang kumuha ng abogado, kailangan niyang personal na pumunta roon at mag-fill out ng form. Sa galit, napamura na lamang si Ingu.
Sa mga sumunod na araw, wala siyang magawa kundi maghintay sa loob ng kulungan habang inaantay ang paglilitis. Habang titingnan ng mga larawan ng kanyang pamilya, labis siyang nalungkot. Sa sandaling halos mawala na siya ng pag-asa, sinabi ng gwardiya na may dumalaw sa kanya. Akala niya si Yongsu iyon, ngunit isang estranghero pala ang dumating. Masayang niyakap ng bisita si Ingu at hinikayat siyang makisama. Nang makaalis ang gwardiya matapos tumanggap ng pera, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili. Siya pala si Chang Ho, pinuno ng Overseas Unit ng Intelligence Bureau. Naparoon siya dahil sa kaso ni Ingu. Ibinunyag ni Chang Ho na ang pagkakakulong ni Ingu ay kagagawan ni Pastor Yowan. Lumalabas na ang pangangaral ng pastor sa simbahan ay panakip lamang. Sa katotohanan, isa siyang kilalang drug lord. 18 taon na ang nakalipas, pinaghahanap siya dahil sa drug trafficking at pagpatay. Tumakas siya patungong Suriname, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang mga krimen sa pakikipagsabuatan sa presidente ng kudeta. Sa tulong ng militar, napasupil niya ang mga lokal na gang at nakipagsosyo pa sa Colombian Cali Corporation upang monopolyo ang distribusyon ng droga sa Suriname. Ang mga droga sa barko ni Ingu ay lihim na itinago sa loob ng mga isda. Balak niyang gamitin ang kalakalan ng isda upang maipuslit ang kontrabando patungong Asya. Labis na nagulat si Ingu sa kanyang narinig, ngunit mas nakakagulat pa ang sumunod na balita. Ang kanyang kaibigan, habang tumatakas, ay natuntun ng mga tauhan ng pastor at agad nilang pinatay si Yongsu. Sa balitang ito, halos madurog ang puso ni Ingu. Sa puntong iyon, ipinagpatuloy ni Chang Ho ang paliwanag dahil walang extradition treaty ang Suriname at Korea. Walang magawa ang gobyerno laban kay Pastor Yowan, ngunit kung mapipilit nila itong makipagtransaksyon sa Estados Unidos, tiyak nakikilos ang mga otoridad doon upang hulihin siya. Nais ni Chang Ho na bumalik si Ingu sa Suriname bilang isang espiya. Lubhang naguluhan si Ingu, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Paano niya haharapin ang ganoong kapanganib na misyon? Ipinaliwanag ni Chang Ho na napatunayan na ang pagkakakilanlan ni Ingu bilang negosyante, kaya hindi ito paghihinalaan kung babalik siya sa Suriname. Bukod pa rito, mahusay magsalita si Ingu at mataas ang kanyang emotional intelligence, kaya siya ang pinakaangkop na kandidato. Pinakamahalaga, kung papayag siya, magpapadala ang ahensya ng abogado upang tulungan siya sa apela at ginagarantiyang makakalaya siya sa loob ng 6 na buwan. Nakita ni Ingu ang determinasyon sa mga mata ni Chang Ho at naniwala siyang nagsasabi ito ng totoo. Ngunit ayaw niyang gawin ito ng walang kapalit, kaya humingi siya ng bayad na 500 milyong won, eksaktong halagang nawala sa kanya sa Suriname. Agad itong sinang-ayunan ni Chang Ho. Opisyal na nagkasundo ang dalawa. Una, plano nilang makuha ang atensyon ng African-American na bodyguard ng pastor na nakakulong din sa parehong bilangguan. Sa tulong ng mga tauhan ni Chang Ho na nagpasok ng droga sa loob, si Ingu, na dati simpleng tindero ng isda, ay mabilis na nagmistulang drug kingpin. At gaya ng inaasahan, napansin agad siya ng bodyguard. Ginamit ni Ingu ang droga upang bumuo ng grupo sa loob ng kulungan at madalas pangungunahan ang mga gulo. Dahil dito, tuluyan niyang nabura ang imahe niya bilang mahinhing negosyante ng isda. Lumipas ang ilang buwan, at gaya ng ipinangako, nakalaya si Ingu. Si Chang Ho mismo ang sumundo sa kanya. Dito nagsimula ang ikalawang yugto ng kanilang plano upang mailapit si Pastor Yowan sa kanilang patibong. Nagpasya silang lapitan muna si Chen Zhen at udyukan ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. May malaking impluwensya si Chen Zhen sa komunidad ng mga Tsino. Kailangan ng presidente ang boto ng komunidad na ito upang manatili sa kapangyarihan. Kaya ipinagbawal niya kay Pastor Yowan na manghimasok sa teritoryo ni Chen Zhen. Dahil dito, si Chen Zhen na lamang ang naglakasloob na kumontra sa pastor. Bumalik si Ingu sa Suriname at dumiretso sa Chinatown upang hanapin si Chen Zhen. Nang makita ang gulat sa mukha nito, sinabi ni Ingu na naparoon siya upang pag-usapan ng isang malaking transaksyon. Ngunit hindi madaling malinlang si Chen Zhen. Tutal, dati nang kakampi ni Ingu ang pastor, at isa lamang siyang simpleng tindero ng isda. Alam ni Ingu na ganoon ang iisipin niya. Sinimulan ni Ingu na ilabas ang kanyang galit kay Pastor Yowan, ang taong sumira sa kanyang buhay. Pagkatapos, ininsulto niya si Chen Zhen, sinabing wala itong alam sa pagpapayaman at habang buhay itong nabuhay sa anino ng pastor. Matapos sabihin iyon, tumalikod si Ingu at umalis. Agad itong ikinagalit ni Chen Zhen upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na putulin ang braso ng isang taksil sa harap mismo ni Ingu. Umalingaungaw sa buong gusali ang nakapangingilabot na sigaw. Nanginig sa takot si Ingu sa kanyang nasaksihan. Napilitan siyang umupo at makipag-usap ng seryoso kay Chen Zhen. Ipinagyabang niya na may malakas siyang backer sa South Korea na naghahanap ng supply ng ilegal na sangkap mula sa Suriname upang ibenta sa Korea at hilagang silangang Asya. Napangiti lamang si Chen Zhen dahil alam niyang ang pastor lamang ang may kontrol sa ganitong supply, habang siya ay sa iba't ibang kalakal lamang nakatuon. Ngunit nang banggitin ni Ingu ang order na 1 toneladang ilegal na sangkap, biglang nagningning ang mga mata ni Chen Zhen. Agad siyang pumayag sa kasunduan. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Ingu. 1 tonelada ang order niya, ngunit 2 maliit na pakete lamang ang naipakita. Maliwanag na wala talagang kakayahan si Chen Zhen na magbigay ng ganoong kalaking dami. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang umalingaungaw ang putok ng baril mula sa labas. Sumugod sa loob ang isang grupo ng armadong tauhan, mga alipores ni Pastor Yowan. Ang kanilang leader ay si David Park, isang pinagkakatiwalaang
tauhan ng pastor. Nang makita niya ang 2 pakete ng ilegal na sangkap sa mesa, agad niyang sinita si Chen Zhen sa paglabag sa batas ng kanilang kalakaran. Tumutol ang isa sa mga tauhan ni Chen Zhen, ngunit agad itong sinagot ng may panunuya ng interpreter ng pastor. Nag-init ang pagtatalo. Dito nalaman ni Ingu na ang interpreter ay si Kitai, isang taksil sa grupo ni Chen Zhen. Halos mauwi na sa labanan ang sitwasyon. Buti na lamang at nanatiling kalmado si David Park. Sinabi niya kay Chen Zhen na ibigay na ang 2 pakete at hayaang isama si Ingu at matatapos na ang usapin. Dahil mas malakas at agresibo ang kabilang panig, napilitan si Chen Zhen na ipaubaya kay Ingu ang desisyon. Nang makitang nahulog na sa bitag si Chen Zhen, nagkunwari si Ingu na papanig sa pastor. Pagkatapos, sumama siya sa mga tauhan ng pastor palabas ng Chinatown. Habang nasa sasakyan, nagkataon niyang nakita ang African-American na bodyguard na nakasama niya sa kulungan. Nakipagkamay si Ingu at nagkunwaring kilala ito upang ipaalam kung sino siya. Dumiretso ang sasakyan sa isang mahigpit na binabantayang mansyon. Dito opisyal na nagsimula ang laban ng talino ni na Ingu at Pastor Yowan. Nagmadaling lumabas ang pastor at masayang kinamayan si Ingu. Ngunit hindi napigilan ni Ingu ang sarili at napamura siya. Hindi inaasahan, hindi man lang nagalit si Pastor Yowan. Gusto lamang niyang malaman kung bakit bumalik si Ingu sa Suriname. Alam ni Ingu na kailangan niyang manatiling kalmado. Ikinuwento niya na mayaman ang kanyang sponsor at nais nitong magpuslit ng ilegal na sangkap papuntang Korea. Sinadya pa niyang sabihin na nalugi siya dahil sa isang manlolokong sumabotahe sa kanya, kaya kailangan niyang makabawi sa pamamagitan ng isang malaking transaksyon. Pagkarinig nito, malakas na tumawa si Pastor Yowan. Sa halip na magalit, sinabi pa niyang siya lamang ang may kontrol sa ganitong kalakal sa buong Suriname. Ang 2 pakete na hawak ni Chen Zhen ay galing din sa kanyang bodega. Kung nais ni Ingu na makakuha ng 1 tonelada, wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagtulungan sa kanya. Nang makitang nahulog na sa kanyang patibong ang kalaban, sinabi ni Ingu na tatawagan niya ang kanyang sponsor upang formal na isara ang kasunduan. Ang sponsor syempre ay ginagampanan ni Chang Ho. Sa harap ng sunod-sunod na tanong ng pastor, maayos at walang kapintasang sumagot si Chang Ho. Nagawa niya ito dahil nakapaghanda siya ng script para sa bawat posibleng sitwasyon. Ngunit isang lubhang mapagduda ang pastor. Iginiit nito na makipagkita ng personal sa investor sa Suriname. Hindi ito inaasahan ni Chang Ho. Dahil dito, napilitan siyang magdahilan na abala siya sa trabaho at inimbitahan ng pastor na magpulong sa Brazil. Ngunit hindi basta-basta nalilinlang ang isang tusong tao tulad ng pastor. Sinabi nitong hindi siya maaaring bumiyahe ng malayo dahil sa kanyang gawain sa simbahan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitang pumayag si Chang Ho. Makalipas ang 3 araw, lumipad si Chang Ho patungong Suriname. Masigla siyang sinalubong ni David Park sa paliparan. Nagpadala pa si David Park ng 2 magagandang babae upang asikasuhin ang investor habang nasa sasakyan. Hindi nagtagal, dumating si Chang Ho sa mansyon ng pastor. Nagpalitan muna sila ng mga pagbati bago dumiretso sa usapan. Ipinagyabang ni Chang Ho ang kanyang eksklusibong distribution network at ang kanyang malalapit na koneksyon sa matataas na opisyal ng militar ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, hindi sinusuri ang mga barkong militar ng Amerika, kaya maaari niyang gamitin ang mga cargo ship nito upang itago ang kontrabando sa loob ng pang-araw-araw na supply ng pagkain. Nang marinig ito, agad na naging interesado ang pastor. Dagdag pa ni Ingu na nakaupo sa tabi niya. Simula pa lamang ito, layunin nilang sakupin ang buong merkado ng Asya. Habang abala silang pinag-uusapan ang kanilang plano, may pumasok na tauhan at may ibinulong sa tainga ni Pastor Yowan. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Palihim niyang pinaalis si Chang Ho at Ingu papunta sa kanilang silid. Nang makita ang mga armadong tauhan sa labas, naramdaman nilang may mali. Lumalabas na pagdating ni Chang Ho. Ginamit ni David Park ang proseso ng immigration bilang dahilan upang kumpiskahin ang kanyang pasaporte. Sa pagsisiyasat, natuklasan ni David Park na nakapunta na si Chang Ho sa Suriname 2 taon na ang nakalipas. Agad itong ikinabahala ng pastor. Pinatawag niya si Chang Ho at sinimulang usisain ang kanyang nakaraang pagbisita. Nagsinungaling si Chang Ho. Sinabing naghahanap siya noon ng supplier ngunit wala siyang nahanap kaya umuwi siyang bigo. Ngunit hindi sapat ang paliwanag na iyon para malinlang ang pastor. Inihampas nito sa mesa ang GPS tracking device at tinanong kung bakit siya naghahanap ng ilegal na sangkap sa embahada ng Amerika. Sa pagkakataong iyon, nasa matinding panganib ang dalawa. Isang maling galaw lamang ay maaaring ikamatay nila. Huminga ng malalim si Chang Ho at pinanatili ang kanyang composure. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang isang Amerikanong opisyal na nagpoprotekta sa mga smuggler. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang nagtatago ang lalaki sa embahada dahil sa utang sa sugal, kaya napilitan siyang puntahan ito upang maningil. Tinanong ng pastor ang pangalan ng naturang tao. Nagbigay si Chang Ho ng isang kathang-isip na pangalang Kanluranin upang magmukhang kapani-paniwala. Siyempre, hindi pa rin lubusang naniwala ang pastor. Inutusan niya si David Park na beripikahin ang impormasyon, habang pansamantalang ikinulong sina Chang Ho at Ingu. Ikinagalit ito ni Ingu. Sinisi niya ang intelligence agency sa kapabayaan dahil hindi man lang nila lubusang nabura ang record. Ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Chang Ho na bahagi iyon ng kanilang plano. Dahil likas na mapagduda ang pastor, mas lalo itong naghihinala kapag masyadong malinis ang record. Kaya sadyang nag-iwan si Chang Ho ng butas upang hikayatin ang kabilang panig na magsiyasat.
At gaya ng inaasahan, nagulat ang mga tauhan na tugma sa resulta ng investigasyon ang lahat ng sinabi ni Chang Ho. Muling inimbitahan ng pastor ang dalawa sa pagtitipon. Humingi siya ng paumanhin at pumayag na ituloy ang kasunduan. Gayunpaman, dahil napakalaki ng dami, iminungkahi niyang hatiin sa dalawang yugto ang transaksyon. Nagkasundo sila na ang unang yugto ay isasagawa makalipas ang isang buwan sa hangganan ng Brazil. Ngunit bago tuluyang magkasundo, iginiit ng pastor na manatili si Ingu sa Suriname. Sa panlabas na anyo, sinabi niyang kinakatawan ni Ingu ang mamimili. Ngunit sa katotohanan, ginagawa niya itong bihag. Tiniyak ni Chang Ho kay Ingu na may mga undercover agents na nagbabantay sa kanya 24/7. Noon lamang napagtanto ni Ingu na hindi siya nag-iisa sa laban. Pagkatapos nito, bumalik si Chang Ho sa kanyang bansa. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang pastor sa pag-iipon ng supply. Malaking dami ng illegal na sangkap ang naipasok sa Suriname, habang si Ingu naman ay lihim na nangangalap ng ebidensya. Akala nila ay maayos na ang takbo ng kanilang plano. Ngunit isang araw, bigla na lamang dinukot si Ingu ng isang grupo ng mga tao. Pagkagising ni Ingu, natagpuan niya ang sarili na nakatali sa isang bakal na bakod. Lumalabas na mga tauhan ito ni Chen Zhen. Galit na galit si Chen Zhen sa pagtataksil ni Ingu at balak siyang ihagi sa mga buhaya. Ngunit agad na nagpaliwanag si Ingu. Nilapitan niya ang pastor para magiganti at balak niya itong patayin. Kapag nawala na si Pastor Yowan, mapupunta kay Chen Zhen ang buong Suriname. Sa gayon, maaari silang magtulungan at kumita ng malaki. Nakita ni Chen Zhen na may punto ang sinabi ni Ingu at binigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit nagbabala siya, kung buhay pa ang pastor sa takdang panahon, siguradong mamamatay si Ingu. Kahit nakaligtas siya sa pagkakataong iyon, nagsimulang magduda si Ingu sa pangakong proteksyon ni Chang Ho. Tinatanong niya kung totoo nga bang may ahenteng nagbabantay sa kanya. Ngunit habang nagtatalo ang dalawa, biglang dumating ang mga tauhan ni Pastor Yowan. Tinakpan nila ang ulo ni Ingu at dinala siya sa isang underground na bodega. Akala ni Ingu ay nabunyag na siya, ngunit ipinakita lamang pala ng pastor ang unang kargamento. Kumuha si Ingu ng mga larawan at ipinadala ang mga ito kay Chang Ho bilang ulat. Nang matanggap ito, labis na natuwa si Chang Ho. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na ilipat ang deposito. Lalong napaniwala si Pastor Yowan. Habang papalapit ang araw ng transaksyon, hindi pa rin alam ni Ingu ang susunod na hakbang, kaya paulit-ulit niyang kinukulit si Chang Ho. Sa wakas, ibinunyag ni Chang Ho ang plano. Ipinagbigay alam na pala niya sa mga gwardiya sa hangganan ng Brazil na sa sandaling magsimula ang transaksyon, magpapanggap silang dumating ng hindi inaasahan at kukumpiskahin ang mga kalakal at pera. Layunin nitong putulin ang supply line mula Brazil. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataon na akitin si Pastor Yowan sa teritoryo ng Amerika para doon isagawa ang susunod na transaksyon. Sa wakas, dumating ang araw ng deal. Ibinigay ni Pastor Yowan kay David Park ang buong otoridad. Sumama rin si Ingu sa convoy. Pagdating nila sa hangganan ng Brazil, lihim na ipinadala ni Ingu ang lokasyon ng tagpuan kay Chang Ho. Pagkatanggap nito, agad niyang ipinakalat ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang panig sa lugar ng usapan. Habang magpapalitan na ng kalakal, biglang dumating ang mga gwardiya sa hangganan ng Brazil at pinalibutan sila ayon sa plano. Nagkunwari si Ingu na nagtataka at tinanong si David Park kung ano ang nangyayari. Ininteroga si David Park ng opisyal at nagsinungaling itong gatas na pulbos lamang ang kanilang ipinupuslit. Ngunit halatang hindi kapani-paniwala ang palusot na iyon. Bumunot ng baril ang opisyal at binaril ang isang karton ng gatas. Agad na tumapon ang puting ilegal na sangkap. Mabilis mag-isip si Ingu at nakiusap sa opisyal na patawarin sila. Sinabi niyang ibibigay nila ang lahat ng kalakal at pera kapalit ng kanilang kaligtasan. Nang makita ito, agad ding nangako si David Park. Nakita ng opisyal ang pagkakataon na tumigil. Pinahirapan pa sila ng kaunti at sinabing palalagpasin na lamang sila sa pagkakataong ito. Ngunit binalaan silang huwag nang babalik pa roon. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang lugar. Habang maayos na sana ang lahat ayon sa plano, biglang may sasakyang rumagasa mula sa kagubatan. Nagpaputok ng walang habas ang mga sakay nito laban sa mga gwardiya. Agad nagkagulo ang buong lugar. Lumalabas na mga bodyguard ito ni Pastor Yowan. Sa gitna ng matinding putukan, nailigtas si David Park at mabilis na nakatakas sakay ng sasakyan. Naiwan si Ingu. Sa kritikal na sandaling iyon, isinugal niya ang kanyang buhay at tumalon sa isang truck. Tinangay niya ang mga kalakal at ilang tauhan ng pastor upang makatakas. Ngunit dahil walang sapat na proteksyon ng truck, napatay sa putukan ang lahat ng kasama niya. Nagdulot ng malaking pagkalugi kay Pastor Yowan ang nabigong operasyon. Bukod pa rito, dahil sa insidente, na-freeze ang kanyang mga account sa ibang bansa. Labis ang galit ng pastor, hindi niya maunawaan kung bakit. Sa gitna ng napakalawak na kagubatan ng Amazon, nakatagpo agad nila ang mga gwardiya sa kanilang unang transaksyon. Kaya agad siyang naghinala na may nagbunyag ng kanilang plano. Upang alisin ang sarili sa hinala, mabilis na iginiit ni Ingu na si David Park ang pumili ng oras at lugar. At sila ni Chang Ho ay huli na lamang nakaalam tungkol dito. Bukod pa rito, kahit nahuli man sila ng mga gwardiya sa hangganan, maaari pa sana silang ligtas na umatras. Ang lahat ay kasalanan ng mga walang kakayahang bodyguard na basta na lamang nagpaputok, kaya lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang pinaka-pinaghihinalaan ay si Kitay, dahil dati siyang tauhan ni Chen Zhen. Nang marinig ito, galit na binunot ni Kitay ang kanyang baril. Ngunit hindi inaasahan, hinablot siya ni Pastor Yowan sa buhok at malakas na sinampal. Sa takot, agad yumuko si Kitay at humingi ng paumanhin. Nangako ang pastor na iimbestigahan ng mabuti ang pangyayari. Matapos ang insidenteng iyon, lalo pang pinahalagahan ni Pastor Yowan si Ingu. Pinuri
Pinuri niya ang tapang at talino ni Ingu at ipinahayag ang hangarin na ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, dinala pa niya si Ingu upang ipakilala sa presidente. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Ingu na hindi basta-bastang pagkakaibigan lamang ang ugnayan ng dalawa. Pagkatapos, dinala siya ni Pastor Yowan sa kanyang lihim na base, isang napakalawak na taniman ng marijuana. Ibinunyag ng pastor na matagal na niyang balak alisin ang Colombia na grupo at siya na mismo ang mag-produce at mag-distribute ng illegal na droga. Kung matutulungan siya ni Ingu na maisara ang kasunduan kay Chang Ho, bibigyan niya ito ng 10% ng kita. Hindi lamang iyon, kapag lumawak na sila sa merkado ng Asia, nais pa niya itong kunin bilang katuwang na may garantisadong buwanang kita na hindi bababa sa 1 bilyong won. Dahil sa napakagandang alok, sandaling nag-alinlangan si Ingu, ngunit lingid sa kanila, may nakikinig sa usapan. Palihim palang naglagay si Chang Ho ng listening device sa telepono ni Ingu. Agad siyang nag-text kay Ingu upang tawagan siya pabalik. Sinabi ni Chang Ho na itutuloy na nila ang ikalawang transaksyon. Pinayuhan siya ni Ingu na huwag magmadali, ngunit nagduda si Chang Ho sa kanyang katapatan. Dahil dito, napilitan si Ingu na sundin ang utos nito at ipaalam sa pastor na may bagong kontak na nahanap. Labis ang tuwa ni Pastor Yowan sa balitang ito. Kinagabihan, tumawag siya kay Chang Ho. Itinakda ni Chang Ho ang bagong lugar ng transaksyon sa Puerto Rico dahil hindi naligtas ang ruta sa Brazil. Dahil dito, ang natitirang opsyon ay air transport. Ngunit pagkarinig pa lamang ng lokasyon, biglang nagbago ang mukha ng pastor. Galit niyang kinwestiyon si Ingu tungkol sa plano. Naguluhan si Ingu. Lumalabas na ang Puerto Rico ay isang teritoryo ng Estados Unidos na iniiwasan ng mga smuggler. Hanggat maaari, ayaw nilang masangkot sa anumang may kinalaman sa Amerika. Ipinaliwanag ni Chang Ho na magkaibang soberanong entidad ang Amerika at Puerto Rico. Bagamat nais sumanib ng Puerto Rico sa Amerika, hindi pa ito kinikilala ng lubusan. Ngunit kahit anong paliwanag, matigas ang pastor at tumangging pumayag. Hiniling pa niyang humanap si Chang Ho ng ibang paraan. Dahil sa pagkakagitgit, nagkunwaring nagalit si Chang Ho at tinawag na duwag at inutil ang pastor. Direkta niyang sinabi na kung tatanggi ito, kanselado ang kasunduan. Nang makita ito, agad na inagaw ni Ingu ang telepono upang makialam. Ngunit hindi inaasahan, siya man ay minura rin ni Chang Ho. Sa kabila nito, nanatiling matigas ang pastor at biglang ibinaba ang tawag. Pinuna ni Ingu si Chang Ho dahil sa pagiging padalos-dalos. Ngunit buo ang tiwala ni Chang Ho sa kanyang plano. Dahil naka-freeze ang mga account ng pastor, napilitan itong ibenta ang natitirang supply upang makalikom ng puhunan. At dahil sa napakaikling panahon, walang gustong tumanggap ng ganoong kalaking order. Kaya sa huli, mapipilitan din itong bumalik sa kanila. At gaya ng inaasahan, kinabukasan ay ipinadala ng pastor si David Park upang makipag-ugnayan sa iba. Ngunit walang sinumang nangahas tumanggap ng trabaho. Ngunit may isang mahalagang tao na nakalimutan ni Chang Ho, si Chen Zhen ng Chinatown. Bagamat matagal nang magkaaway sina Chen Zhen at Pastor Yowan, may sarili itong shipping network at siya lamang ang may kakayahang tumulong sa sitwasyong iyon. Dahil wala nang ibang mapagpilian, nilapitan ng pastor si Chen Zhen upang humingi ng tulong sa pagpapadala ng kalakal patungong Europa. Ngunit si Chen Zhen, na lihim na nagnanais ng pagbagsak ng pastor, ay hindi basta papayag ng walang kapalit. Kaya inalok siya ng pastor ng 70% na bahagi sa kita. Sa huli, napilitan si Chen Zhen na pumayag, ngunit may isang kondisyon, ibigay sa kanya si Kitay. Agad itong tinanggap ng pastor. Nang malaman ni Ingu na nagkasundo na ang dalawa, nagmadali siyang pumunta sa mansyon upang guluhin ang plano. Ngunit nasobrahan siya sa kumpiyansa at lalo lamang niyang nainis si Pastor Yowan. Muntik pa siyang masakal hanggang mamatay. Wala nang ibang magawa, napilitan si Ingu na gumamit ng ibang paraan. Palihim siyang nagtungo sa Chinatown upang hanapin si Chen Zhen. Pinayuhan ni Ingu si Chen Zhen na huwag tulungan ng kaaway para lamang sa pansamantalang pakinabang. Ipinakita rin niya ang mga larawan ng lihim na base ni Pastor Yowan at ibinunyag ang tunay nitong mga plano. Kapag nalutas na ng pastor ang kanyang problema sa pera, siguradong mapapahamak si Chen Zhen sa lugar na yon at posibleng mabura pa ang buong grupo niya. Ang pinakamainam na hakbang ay alisin si Pastor Yowan at agawin ang posisyon nito bilang pinuno. Naniwala si Chen Zhen at agad pumayag. Sa sandaling iyon, tumawag si Pastor Yowan at inayos ang paghahatid ng kargamento kinabukasan. Agad itong tinanggap ni Chen Zhen. Ipinagbigay alam ito ni Ingu kay Chang Ho at pinakiusapan siyang tukuyin ang lokasyon ng lihim na bodega. Kinabukasan, umalis ang dalawang panig ayon sa plano. Ipinadala ng pastor si Kitay sa Chinatown kunwari upang magsiyasat. Ngunit sa katotohanan, lihim na inutusan ni Pastor Yowan si David Park na ibunyag ang lokasyon kay Chen Zhen. Mabilis na sinalakay ng mga tauhan ni Chen Zhen ang gusali. Agad nakaramdam ng panganib si Kitay, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Nagkaroon ng matinding putukan sa hagdanan. Samantala, sinamantala ni Pastor Yowan ang pagkakataon upang kunin ang mga kalakal mula sa bodega at ihanda ang formal na transaksyon kay Chen Zhen. Ngunit hindi niya inaasahan na nakuha na pala ni Chen Zhen ang address ng bodega mula kay Ingu at nag-ambush na roon. Hinarangan ng dalawang truck ang labasan habang walang tigil sa pagpapaputok ang mga tauhan ni Chen Zhen. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ng pastor. Ngunit sa pinakakritikal na sandali, dumating ang kanyang mga VIP bodyguard at nagbukas ng daan para makatakas siya. Nang makita ito, galit na hinabol ni Chen Zhen kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, matapos ang putukan, lumipat sa paggamit ng kutsilyo ang mga umatake kay Kitay. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa pagkubkob. Kasabay nito, dinala ng bodyguard si Pastor
Yowan sa loob ng bodega. Hindi nila alam na nagtatago roon si David Park, kaya agad na ginala ang pastor. Ngunit wala siyang oras para mag-isip pa. Tumakas ang grupo sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Dahil sa putukan, nakuha ang atensyon ng lokal na pulisya. Nagmadaling kinuha ni Chen Zhen ang mga ilegal na sangkap at tumakas. Sa gayon, nabigo ang plano. Ngunit hindi tumakas si Ingo. Sa halip, isinugal niya ang sarili at bumalik sa mansyon kasama si Pastor Yowan. May plan B sila ni Chang Ho. Kapag nabigo ang pagpaslang, mawawala kay Pastor Yowan ang koneksyon kay Chen Zhen. Sa huli, mapipilitan din itong bumalik sa kanilang kasunduan. Sa puntong iyon, galit na galit ang pastor at naghahanap ng taksil. At bilang isang tagalabas, si Ingo ang unang pinaghinalaan. Mabilis na nagpaliwanag si Ingo. Nakapiring siya ng dalhin sa bodega. Kaya paano niya malalaman ang lokasyon? Ipinunto rin niya na parehong nabigo ang dalawang transaksyon sa iisang paraan, na malinaw na may naglalabas ng impormasyon mula sa loob. Lahat ng mata ay napunta kay David Park. Nang makita ito, agad itong tumanggi. Ngunit siyempre, hindi na naniwala ang pastor. Walang pag-aatubili. Pinaputukan niya ito ng sunod-sunod hanggang sa mapatay ang kawawang tauhan. Napatulala sa takot ang lahat ng naroon. Lumalabas na matagal na palang pinaghihinalaan ng pastor si David Park. Lihim pala niyang ipinainspeksyon ang sasakyan nito at natuklasan ng isang kahina-hinalang telepono sa trunk na may record ng tawag sa Chinatown. Kinilabutan si Ingo sa paraan ng pastor sa pagbatay sa sarili nitong tauhan. Matapos kumalma, muling sinubukan ni Ingo na hikayatin ang pastor na ipagpatuloy ang kanilang kooperasyon. Ngunit kailangan muna nilang mabawi ang mga kalakal mula kay Chen Zhen. Nagboluntaryo si Ingo na pumunta sa Chinatown upang alamin kung saan ito nagtatago. Ngunit pagdating niya roon, natuklasan niyang sarado ang lahat ng daan dahil sa mga tauhan ni Chen Zhen. Wala siyang nagawa kundi tawagan si Chang Ho upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, may biglang tumalon mula sa itaas at idinikit siya sa pader. Si Kitay iyon. Sa takot, sinubukan ni Ingo na magpaliwanag. Ngunit hindi inaasahan, inagaw ni Kitay ang kanyang telepono at direktang nakipag-usap kay Chang Ho. Lumalabas na si Kitay ay isang undercover agent na itinanim ng intelligence agency. Ang teleponong natagpuan sa sasakyan ni David Park ay siya rin ang naglagay. Natakot si Kitay na baka gumawa ng padalos-dalos na hakbang si Ingo, kaya napilitan siyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Samantala, desperado si Pastor Yowan na mabawi ang kanyang mga kalakal. Kinabukasan, direkta siyang nagtungo sa presidente upang humiling ng utos na magpadala ng mga sundalo. Nag-alinlangan ang presidente dahil natatakot siyang mawala ang boto ng komunidad ng mga Tsino. Ngunit nangako si Pastor Yowan na bibigyan siya ng $1,000,000 bawat buwan. Bukod pa rito, mayroon na siyang si Kitay na papalit kay Chen Zhen sa pamamahala ng Chinatown. Dahil dito, agad pumayag ang presidente. Hindi nagtagal, pinalibutan ng hukbo ang Chinatown. Natakot ang mga armadong bantay sa tarangkahan. Nang ibigay ng commander ang utos, agad nagpaputok ng walang habas ang mga sundalo. Nagkagulo ang buong Chinatown. Nagsitakbuhan ang mga sibilyan sa takot. Nang makita ito, inutusan ni Chen Zhen ang kanyang mga tauhan na lumaban. Ngunit sa huli, mabilis silang napasuko ng hukbo. Sa sandaling iyon, tumawag si Ingo at sinabing may paraan siya upang mailigtas si Chen Zhen. Nagtiwala si Chen Zhen at ibinunyag ang kanyang pinagtataguan. Hindi niya alam, nililin lang lamang siya ni Ingo. Hindi niya hahayaang mahulog si Chen Zhen sa kamay ng pastor dahil mabubunyag ang katotohanan siyang nagsabi ng lokasyon ng bodega. Pagkikita pa lamang ng dalawang panig, si Kitay na nakatago sa likod ng pinto ay agad bumaril at napatay si Chen Zhen. Sa gayon, tuluyan nang naalis ang pinuno ng Chinatown. Agad na tumawag si Pastor Yowan kay Chang Ho at inayos ang transaksyon sa Puerto Rico sa loob ng 3 oras. Siyempre, labis ang tuwa ni Chang Ho. Kaagad siyang nakipagtulungan sa pulisya ng Amerika upang planuhin ang pagdakip sa kriminal. Nagsimula na ang huling yugto ng plano. Ngunit bago pa makasakay si Ingo sa eroplano, bigla siyang pinigilan ni Pastor Yowan. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan upang maghatid ng kalakal. Maliwanag na nais niyang gawing bihag si Ingo. Ngunit ito ang naging pinakamalaking pagkakamali ni Pastor Yowan. Paglapag ng eroplano sa Puerto Rico, sa tulong ng pulisya ng Amerika, agad na nahuli ang mga tauhan ng pastor. Matapos suriin ang kargamento, agad ding nagpadala ang mga otoridad ng mga operatiba patungong Surinam upang hulihin ang pangunahing utak. Samantala, abala pa sa pagdiriwang si Pastor Yowan. Nang mapansing wala pang ulat mula sa kanyang mga tauhan, nagpasya siyang tawagan ang mga ito. Sa kabutihang palad, napapayag ng pulisya isa sa mga tauhan na makipagtulungan. Sinabi nito sa pastor na maayos na ang lahat at pauwi na siya upang magdiwang. Ngunit agad napansin ng pastor ang kakaibang detalye. Hindi kailanman umiinom ng alak ang tauhang iyon. Kaya kinwestiyon niya si Ingo kung ano ang ginagawa nito. Paglingon ni Ingo, napansin niyang napapalibutan na siya. Kaya nagsinungaling siya at sinabing wala siyang alam. Nagpumilit siyang tawagan si Chang Ho upang linawin ang sitwasyon. Ngunit ang totoo, nais lamang niyang patagalin ang oras. Sa sandaling iyon, pumasok na sa himpapawid ng Surinam ang mga helicopter ng pulisya ng Amerika.
Sinubukan itong harangin ng dalawang fighter jet ng Suriname, ngunit nang matuklasan na sasakyang Amerikano ito, agad silang umatras. Tinawagan ng presidente ng Suriname si Pastor Yowan, pinagalitan siya at sinabing siya na ang bahalang umayos ng problema. Doon napagtanto ng pastor na nahulog siya sa bitag ni Chang Ho at Ingu. Balak niyang patayin si Ingu agad-agad, ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, biglang tinutukan siya ni Kitay ng baril. Agad naging tensyonado ang sitwasyon, walang sino man ang nangangahas na unang pumutok. Biglang may putok ng baril na umalingaw-ngaw. Isang bodyguard ang bumagsak sa swimming pool. Sa di kalayuan, nakaposisyon na ang mga special forces ng Amerika. Sinamantala ni Pastor Yowan ang pagkakataon at binaril si Kitay sa binti. Patuloy niyang tinutukan ng baril sina Kitay at Ingu upang paatrasin ang mga ito. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga special forces sa pangunahing pasukan. Hinila ng mga bodyguard si Pastor Yowan upang makatakas. Nang makita ito, hinabol ni Ingu ang mga ito. Samantala, hinarang si Kitay ng isang African na bodyguard at agad silang naglaban. Bagamat mas malakas ang kalaban, nakakuha si Kitay ng piraso ng sirang bubong at nagawang pabagsakin ito. Samantala, patuloy ang habulan ni Ingu at Pastor Yowan sa kagubatan. Sumali rin sa pagtugis ang isang helicopter ng Amerika. Sa kabila ng kulang nilang kagamitan, walang ingat na nagpaputok ang mga bodyguard sa helicopter. Dahil dito, tinamaan ang isang pickup truck at sumalpok ito sa gilid ng kalsada. Ngunit nang pumasok ng mas malalim sa kagubatan ng sasakyan ng pastor, nawala ng target ang helicopter at napilitang umatras. Pagkakita nito, lalo pang binilisan ni Ingu ang habol. Hindi alintana ang mga bala. Binangga niya ang likod ng sasakyan ni Pastor Yowan, dahilan upang tumilapon ang isa sa mga bodyguard. Inutusan ng pastor ang kanyang mga tauhan na magtungo sa tabing ilog. Plano niyang tumakas sa pamamagitan ng tubig. Ngunit bago pa tuluyang makahinto ang sasakyan, muling binangga ni Ingu ang gilid nito. Agad na tumakbo si Pastor Yowan papunta sa pantalan. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang kanyang speedboat. Naabutan siya ni Ingu at agad tumalon sa tubig upang hulihin siya. Nagkaroon ng matinding labanan sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng laban, nakahanap ng baril si Pastor Yowan. Ngunit paulit-ulit niyang kinakalabit ang gatilyo. Hindi ito pumutok dahil wala ng bala. Sa huli, nasakal siya ni Ingu at muntik nang mapatay. Sa kabutihang palad, dumating agad ang pulisya ng Amerika at nailigtas ang buhay ng pastor. Pagkatapos nito, pinusasa ni Chang Ho ang pastor. Sa wakas, natapos na ang matagal ng operasyon upang hulihin ang drug lord. Muling nakapiling ni Ingu ang kanyang pamilya. Tinupad din ni Chang Ho ang kanyang pangako at ibinigay ng buo ang 500 milyong won kay Ingu. Dinala si Pastor Yowan pabalik sa Korea upang litisin. Sa huli, hinatulan siya ng korte sa Korea ng 10 taong pagkakakulong. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.